Ayan, good evening mga Kabatang Minor TV and welcome po sa ating another episode ng Marifaith, makinig at mag-reflect about faith. Ito po ay isang programa na in collaboration with the RCM Sisters, the Religious Catechism of Mary, and ng PASCA. At syempre, hindi na natin patatagalin. Isama na natin ang ating mga co-hosts for today. Si Sister Pearly and si Brother Carlo. Good evening po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening. Hintayin lang natin si Brother Pipa na sister, Brother Carlo, at medyo may inaasikaso lang. But anyway, ayun, Feli Macaranas, magandang gabi po. Sabi niya magandang gabi. So mag-comment lang po kayo at makinig sa ating pag-uusapan ngayon. Ako, napakaganda ng topic. At ito pong programa natin dito sa Batang Minor TV ay isang ang objective nito is of course to catechize and to evangelize. At ito po ay isa sa mga programa ng Batang Minor TV dahil ang Batang Minor TV po ay social media page ng Immaculate Conception Seminary na nagpo-promote po ng vocation and spiritual growth. Ayan, naku, ang dami na sister, ang dami na nagko-comment dito. Sila Victoria Capuli Reyes, good evening po. Si Liz David, ay Sister Liz, magandang gabi. Ate Liz. Ayan. Si Madera Hazel. Ayan, good evening po. Nako, good evening po sa inyo. At sa mga nanonood po sa atin sa iba't ibang pages po dito sa FB, sa mga social media partners natin, hindi na namin po kayo isa-isahin dahil napakarami po at mahaba ang listahan natin. Maraming salamat po. Kung saan man po kayong parokya nanonood, relax po at makinig po at marami po tayong matututunan. Di po ba, sister? Yes po. Marami po tayong pag-uusapan ngayon. Maki-join po kayo sa aming discussion. Kung meron kayong gustong sabihin, tulungan niyo po kami kasi yung aming pong topic ngayon ay nosebleed ako. Pero interesting, very interesting. Ano po, topic na mahirap pero kailangan pag-usapan. At ito po yung topic na sabi nga ay mabothered tayo na tanungin din natin ang ating sarili. Amen. So bago tayo magsimula, siguro tayo muna ay magdasal. Ano, sister? Sige po. So, dalhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Tingin po natin ang kanyang paggabay sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal namin Ama, patuloy po ninyo sanang tanggapin ang aming pagpupuri at pasasalamat sa lahat ng mga biyayang patuloy niyo pinagkakaloob sa amin sa kabila ng aming hindi pagiging karapat-dapat. Panginoon, sa mga oras na ito, iniadyahan niyo po na maisakatuparan namin ang programang ito upang sama-sama, sabay-sabay, tulong-tulong po kami humunlad sa aming pananampalataya. Nang sa gayon ay kami ay maging instrumento mo ng pagpapalaganap ng iyong mahal, ng iyong mabuting balita. Panginoon, isugo niyo po sa amin ang iyong banal na Espiritu. Tulungan at gabayan po kami. Ilagay niyo po sa aming mga bibig ang mga salitang dapat namin sabihin. Ituro niyo po sa amin ang dapat naming matutunan. Gabayan po kami sa mga dapat namin gawain. Ang lahat po ng ito ay samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus na nabubuhay at nagahari. Kasama ng Banal na Espiritu magpasa walang hanggan. Amen. Mary, seat of wisdom, Pray for us. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayan, Brother Carlo, bumati ka naman sa ating mga Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating August edition ng Marifaith. Sabi ng iba, August is Ghost Month. Pero para naman sa atin, mga Marifaith, August is always month of faith and reflection. Pagbati sa mga parishioners na mag-celebrate ng kanilang fiesta kay San Agustin. Happy birthday sa aking anak na ang pangalan din ay galing kay Saint Augustine. At Date Agnes ngayon. Ano yung pangalawa po, Ter?
Agustina. Tintin? Si Tintin Agustina great. yan. Oh. Happy birthday kay Tintin. And speaking of Saint Augustine, sama-sama nating ipagdasal yung meron silang kapatid under ng Order of Saint Augustine, 'di ba, yung Secretary General ng prior na napayapa, si Father Oh. nakalimutan ko yung pangalan, but of course let's pray for his soul. At nalulungkot ang lahat ng community ng Agustinian community sa biglaang pagkamatay ni Father. So let's pray for him. So May he rest in peace. Amen. Ay, nakalimutan ko, Kuya. Birthday nga din pala ng mother ko ngayon. Happy birthday na. Kung nakikinig na, kung nanonood na po sila, palagay ko hindi pa. Pero happy birthday po. At Sa speaking mother of ko, kay 15, birthday din niya. happy birthday. And speaking of birthday, happy birthday kay Father Dennis Santos, yung aming prefect dati sa minor, belated. Happy birthday. Yun yung kanina napanood nila kasama sa Levites, si Father Dennis. Ayan. Dahil may birthday Happy ngayon, birthday. Transfiguration. Oo, marami. And And pala si Kuya Pip. ayun, Hello, Kuya Pip. Bati na si Kuya Pip, oh. Siyempre po, babati rin ako ng happy birthday sa nanay ko. Happy birthday. Oh? Alam mo po, ang handa dyan. Dami may birthday. ayan. Po. So speaking of, ito nga, sabi ni Brother Carlo, Brother Pip, Kuya Pip, August daw is, sabi nung iba, ghost man. Pero sabi nga natin, yung August buwan ng pag-review ng ating faith, di ba? And parang August, di ba, merong adjective ang August. August. Parang na-amaze. Parang gano'n, di ba? So, ma-amaze tayo ngayon sa ating faith. Kasi ito yung ginagawa natin is to catechize and para malinawan lahat ng Actually, ang ganda nga ng topic natin ngayon, sister, kasi Opo. parang pwede kong i-connect sa Transfiguration eh. Parang, di ba, Sige nga po, Kuya. Oh. Feast of Transfiguration, di ba? Parang namangha ang mga apostol doon sa nakita nilang himala. Pero kagaya niya, kailangan pa ba ng himala para maniwala tayo? Unang tanong yan. Pangalawa, doon sa paniniwala natin, tayo ba ay maliligtas doon sa ating paniniwala? So, ang tanong natin ngayon ay, sino ang maliligtas? Lahat ba tayo maliligtas? Di ba? Kuya. Kuya, yung bang lagi natin naririnig na outside the church, there is no salvation. Ang bigat, Kuya, no? Pero siguro, Kuya, mas mainam na i-define muna natin. Ano ba yung church? Ano ba yung salvation? Kuya Carlo, ano nga ba ang church? Okay, siguro, review muna tayo at magandang ibase natin ang definition since marami ang katekista. Sa Catechism of the Catholic Church, kung meron kayo dyan, pakibuklat, paragraph 751, sa yung first na lang statement ang babasahin ko, the word church, Latin ecclesia, from the Greek ekkalein, to call out means a convocation or an assembly. Katipunan o pagtitipon ng bayan ng Diyos. At sabi sa last paragraph, sa last statement, ng paragraph 751, it belongs to the Lord. Itong katipunan ng mga tao na tinawag, bininyagan at tumanggap ng pananampalataya belongs to the Lord. Yan ang simbahan. So, Yun. ako din po, nagtabi ng bugwit para may magbulong sa akin ng mga pinag-uusapan natin. So, pag sinabi natin simbahan, di ba, yes, ito ay tinatag. Kumbaga, inaugurated. Noong pa man ay isinimula na, pero inaugurated talaga noong, di ba, noong Pentecost. So, sinasabi natin na ang simbahan daw yung mystical body of Christ. Pag sinabi natin mystical, ano ba ibig sabihin, Kuya? Pag sinabing mystical, hindi ibig sabihin po nito na hindi totoo. Di po ba? Pag sinabi natin mystical, ibig sabihin ay beyond. Di po ba?
isang katotohanan na hindi limitado yung sa outside, sa external na kaanyuan lamang. Kumbaga ito ay natatamo, naunawaan through the eyes of faith. Okay po, pag sinabi nating mystical body, so tayo yung body ni Christ. So paano ba tayo nagiging mystical body? Yung katawan ni Kristo. Okay, so, Transcendent alam po natin- or spiritual. spiritual, opo. Di ba sinasabi sa Biblia na ano man ang ginawa ninyo sa pinakahamak, ginawa niyo sa akin. Okay, di ba? So, sa Matthew yun, pinakita sa atin, sabi niya, I am the vine, you are the branches. So, ibig sabihin talagang tayo nakaugnay sa Kanya. Kaya sa ating pagiging ang pagiging mystical body of Christ, yung bang parang pagiging alagad, pakikibahagi sa kanyang buhay at misyon. Yun yung pagiging bahagi, yung pagiging katawan niya. Amen. Yun nga yung madalas na hindi naiintindihan ng yung definition ng church kasi akala ng iba yung church is yung nakatayong building. Building. Yeah. Pero pag sinabi nating church, it's, sabi mo nga, Brother Carlo, di ba? It's the assembly of people. Tao. Tayo ang simbahan. Yung nakatayo na yon, yun yung, kumbaga, ay parang edifice. Pero yung technically, yung simbahan na sinasabi, yun is yung congregation. Di ba, Brother Carlo? Opo. At may dagdag ko lang po dyan sa definition, yung sinabi ni Sister Pearlie at saka ni Kuya Alan, meron itong dalawang dimension ng simbahan. Yung tinatawag na spiritual kasi ito is of divine origin. Ang simbahan po ay hindi project ng tao lamang, kundi ito ay project mismo ng Diyos. Kaya meron siyang invisible aspects. Ang kanyang head ay invisible, Jesus Christ. And at the same time, meron siyang tinatawag na visible or institutional aspects. Yung nakikita, kagaya ng building, ng hierarchy, ng clergy, nakikita yan si Pope. Ang nakikitang head, si Pope Francis, pero ang hindi nakikitang head, at tunay na head, dahil siya ay mystical, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. May mga nakikitang tao, tayong mga pilgrims pa rito sa lupa, at meron itong mga member na hindi nakikita, hindi inkanto. Pero ito yung mga santo, mga nauna na sa atin, the Triumphant Church. Bahagi pa rin yun ng simbahan. So kabilang sila doon sa invisible dimension. So there has to be visible and invisible, divine and human. So bilang human, subject to sa mga paghihirap, sa paglalakbay, yung challenge ng, yung pamumuhay ng kabanalan, yung kasalanan, etc. Kasi ito ay isang visible institution. Amen. At tama yung sinabi mo, Brother Carlo. Actually, naalala ko yung sa creed, di ba? Yung sabi, in communion with saints. Di ba? Okay po. Tandaan po natin ang simbahan na isinilang mula sa personal natin pakikipag-ugnay, pakikipag-isa kay Heso Kristo. Hindi po ba? Personal na isinilang mula sa pakikipag-ugnay. So, ganoon yung identity ng church. Kumbaga, ang church ay wala kung wala si Kristo. So, kung ito yung simbahan, ano po yung salvation? Para mas maunawaan natin na bakit sinasabing outside the church, there is no salvation. Pag sinabi po natin salvation, di ba, alam natin na yung kaligtasan, ito yung central na tema ng Bible. Ito yung the very heart of the gospel. Okay po. So, pag sinabi natin salvation, yung tayo'y namumuhay, kumbaga, ito yung fullness ng buhay na gusto ng Diyos para sa atin. Kayo po, Kuya, ano po ba yung sa tingin ninyo ano po yung meaning ng salvation na makikita natin or ma-identify natin yung ating pinag-uusapan? Actually, okay, siguro sister, po, go ahead, Brother Carlo. Go. Opo. Siguro, mahalaga nga malinaw natin what is salvation. Kasi para sa iba, salvation means pag nasa langit ka na. At ito ang madalas na problema pag nag-uusap ang born again at Catholic. Sasabihin ng born again, are you saved already? Hindi makasagot yung Katoliko dyan. Ang ibig palang sabihin ng born again, ng salvation, is salvation na
in a sense of past tense. Anong bininyagan tayo, di ba? Mark 16:16, whoever believes and is baptized will be saved. So merong past dimension yung salvation. Nung tinanggap natin yung binyag, o rather nung tinanggap tayo sa binyag, tayo ay nailigtas. Pero hindi nagtatapos doon eh. May ongoing to, present, at may future. Ang future, kung nandun ka na sa finish line, nasa langit ka na. Kaya pag ang Katoliko at born again nag-uusap yan, hindi sila magkaintindihan kasi ibig sabihin ng born again, salvation in the past. Ang Katoliko naman, salvation in the future kung saan nasa langit na. Kaya hindi siya makasagot eh. Meron siyang past, future, and present. Hindi ko mo na binyagan na, tapos na yung salvation, wala nang gagawin. You have to live salvation every day. Tapos, as you live every day, kaya nga sabi may mga text yan na magandang mababasa natin kung bibigyan ako ng konting oras para maintindihan natin ng higit kung ano talaga itong salvation na past present. Ang past, gaya ng sinabi ko, Mark 16:16, sa binyag, tinanggap natin ang kaligtasan. In the process, o present tense, sabi sa Philippians chapter 2, verse 12, pagsubikapan ninyo maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Something that is present na isinasabuhay natin. And yung future naman ito. Maganda yung Matthew chapter 24, verse 12 and 13. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So, mayroong future eh. Kailangan talaga maging tapat ka to the end to receive salvation. So, iyan ang past, present, and future dimensions of salvation. Tama po yung yan. Brother Carlo. Actually nga, marami rin nag-iisip na yung salvation ay yung pagliligtas ay yung second coming eh. Yung ready ka na ba for the second coming, may nagsasabing ganyan. Na yung iba nga sinasabi dito na kayo kasi pag dumating si Christ, kasama kayo maliligtas namin. Parang ganun eh. Parang exclusive eh. Opo, nakafocus lang po yun sa sinasabi na future. So, yun din sa past ko, yung maidagdag ko lang po, yung di ba, yung ginawa, yung salvific act of Jesus Christ, kumbaga yung justify yung lahat by His blood. Di ba? So, yung naganap na yun na pag-aalay ni Jesus ng buhay, kumbaga, and then, tinanggap natin yung kaligtasan. Ano po? And then, yung sa present, yung sinasabi niyo kanina, talagang, yung habang nabubuhay tayo, meron kumbaga sinasanctify tayo, pinupurify pa parang gold. Diba? Yung process ng salvation kasi ongoing. Sabi mo nga kanina, ongoing pa yun eh. Kumbaga, dahil may promise, kumbaga pinoforesee natin, yung future. Di po ba? Na magkaroon ng, ano ba yung word na yun? Yung sa IEC nun kasi yung ginagamit na word is glorification. Although hindi pa tinatanggap ng lahat at ibang mga theologians hindi tinatanggap na word na yung Christification. Ano po? Yun yung bang nakapaloob po doon yung hope. Ano po? Yung bang ang salvation, kumbaga, ito yung hinuhold natin for the future. Yung coming glorification, yung Christification. Pero, kumbaga, sabi nga, yung last part na yon ay i-determine din nung present kung paano tayo ay nabubuhay. Okay, so yung great promise po kasi nung salvation is yung sanctification at kailangan yung magpe-persevere tayo, sabi nga ni Kuya Carlo kanina. Kailangan nanduroon yung perseverance natin. Yung full confidence daw po natin na we will continue to believe till the end. Walang bibitiw. Ano po, walang bibitiw para ma-reach natin yung end. So, yun nga, yung sinasabing yung past, present, and future. Kumbaga, yung past, nandun yung justification. Yung present, nandun yung sanctification. Then yung future, yung tinatawag nating glorification. Yun. Amen. Ang ganda-ganda ng discussion. Pero ito ngayon yung tanong. Paano ba tayo maliligtas? Oo nga. Siguro po, Kuya,
Kasi sa Vatican II, di ba Kuya Carlo, hindi naman sinabi ng Vatican, ng simbahan na yung salvation is in, kumbaga, Catholic Church alone. Kaya nga nakalagay doon, subsist. Ano po. So siguro mas mainam na hindi natin pag-usapan yung salvation is, kumbaga outside the church, there is no salvation, kundi tingnan natin, andoon pa din yung pinaka-content, pero tingnan natin sa ibang aspeto na without Christ ba, merong salvation? Tama po ba, Kuya Carlo? So, doon natin tingnan. Without Christ po ba, may salvation? Ano po yung masasabi po ninyo doon? Una po sa lahat, we strongly emphasize na si Jesus lang ang Savior. Okay? We do not say that the church is the Savior, but Jesus is the Savior. Pero meron tayong analogy na ginagamit. Halimbawa, doktor at ospital. Pag tayo nagkakasakit, sino ba ang gumagamot? Doktor. Pero saan tayo pupunta? Sa ospital. Pero yung ospital, hindi nang gagamot. Without a doctor, kahit pa moderno yung facilities niyan, meron kang pang CT scan, all the apparatus, the modern apparatus, kung walang doktor na manggagamot, hindi rin magagamot yung tao. So in short, we are saying na si Jesus ang nagliligtas, pero ang simbahan, parang ospital niya, iyon ang kanyang instrumento. Sinasabi sa catechism that the church is the sacrament or the instrument of the salvation na si Kristo ang Savior. So kaya, hindi sinasabing ang simbahan ang nagliligtas, si Kristo ang nagliligtas, pero ang simbahan ang kanyang instrumento. Kaya niya nga ito itinatag. Kaya na nga dyan, pumapasok na yung, paano yung mga nasa labas ng simbahan? Maliligtas ba sila? Hindi nila narinig yung ebanghelyo, walang katikistang nagpaliwanag sa kanila, walang Sister Pearlie. So those are the questions doon sa, pero doon muna tayo sa outside the church, there is no salvation. Basic truth is that Jesus is the Savior. Yun ang binanggit ni Sister Pearlie. Saka natin pag-usapan yung anong mangyayari doon sa mga, ano bang tawag doon? Kuya Alan, anak sa labas. Kasi tayo anak sa loob yung mga binigyan. Ano ba mangyayari sa mga anak sa labas? Ano mga mangyayari doon sa mga nawawalang tupa? Ayun, mga nawawalang tupa. Maliligtas ba sila? That's the... Kasi kuya yung topic po natin parang very judgmental. Ano po? Pero siguro po, kung titignan natin to na tanggalin po natin yung salitang we are in, you're out. Diba? We are right, you are wrong. Kundi, ang pag-usapan po natin dito ay, diba, in Jesus' name alone, doon tayo masasave eh. Ano po? In Jesus' name alone, doon tayo masasave. Si Jesus, the very incarnate Son of God, so siya yun, yung with His own power, di po ba? His own being, magiging anak ng Diyos, yung kumbaga, draws us, lead us, kumbaga, so, sa very inner life of God. So, kung ang pag-uusapan natin ay yung salvation, which is, sabi nga ay, hindi naman talaga natin deserve ang salvation eh. Di po ba? We just simply receive it by faith. Grasya to ng Diyos eh. Kaya siguro po, kung tatanggalin nga natin yung salitang we're in, you're out, we're right, you're wrong, ay siguro mas gamitin natin na totoo kasi hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin pwedeng i-compromise na hindi kay Jesus ay manggagaling ang salvation. Kay Jesus Christ yan, kahit ano pa mangyari kay Jesus Christ only. Pero siguro ang tingnan natin ay yung fullness of salvation, okay, ay na kay Jesus Christ. Okay, na ito yung dala natin bilang mga Katoliko ng ating simbahan. Yung fullness ng salvation is in Jesus Christ. Pero, two words, sabi nga, fullness and participation. Pag sinabi nating fullness, talagang nag-reside kay Jesus Christ yung fullness ng salvation. Pero hindi ibig sabihin, yung liwanag na yan, kumbaga may race yan eh. Yung race na yan, pwede natin sabihin na nandoon din sa ibang relihiyon. Kasi mayroon din naman po sa kanilang katuruan
na tama, may beauty, na meron din naman po doon na maganda, and then talagang nakikita natin. Kumbaga, hindi man nila, sabi nga, hindi man nila nakikita as kay Jesus Christ, pero alam natin in our own faith na si Jesus Christ yun. Kay Jesus Christ yun. Para kay Jesus Christ yun. So, may rays of light din naman na sumisinag sa kanila na possible na magkaroon sila ng salvation. Okay. Yung Sister, fullness na kay Jesus Christ. Opo. Yung fullness na kay Jesus Christ. Pero yung participation, hindi natin sinasabi na necessary na yung salvation sa kanila may be saved. Yung para sa kanila. Yun yung katuruan natin. Paglilinaw lang, sister, yung sinabi mong Opo. other religion, meaning yung mga Muslim, Buddhism, Buddhist, Hinduism. opo. Kasi minsan merong, minsan pag sinabing ibang religion, napapatungkol yun dun sa Christian sect, yung ibang sekta. Opo. Di ba? So, bigyang linaw, yung sinasabi ni sister is, yung religion na yung iba, yung kagaya ng mga Muslim, yung kagaya ng mga Hindu, yung mga Buddhism, yun po yung sinasabi ni sister. Yan. So, yung iba po, mga ibang mga Methodist, mga Baptist, yan po yung mga kapwa nating Kristiyano. Yes. At kagaya na po ng nabanggit natin kanina, yung Church of Christ, which exists in the Catholic Church, hindi ba baliktad term? Tama ba? Church of Christ subsists in the Catholic Church. Means na may mga ibang simbahan na related to the Church of Christ in varying degrees. For example, ang Orthodox na binanggit ni Kuya Alan is very near to us. And we consider that their sacraments as also valid in sa Orthodox because they also have valid apostolic succession. Ang mga obispo nila may matitrace din sa mga apostoles. Pero may mga ibang sekta na hindi as close as to the Church of Christ na walang valid apostolic succession except baptism and one other sacrament. Meron talagang sobrang layo sa atin na walang kinalaman sa Church of Christ. Sa Pilipinas sila lumitaw, hindi sa Jerusalem, napakalayo. So, yun yung degree ng relationship to the Church of Christ. Tinitingnan natin yun. Pero may mga bagay din naman, kahit man malayo sila, na mabubuti sa kanila. For example, ito, nakakalungkot sabihin, may mga nandun pa sa ibang relihiyon na mas mas parang isinasabuhay yung social teachings of the church kaysa Katoliko. Yung ibang Katoliko nga, ayaw pang makinig doon sa CBCP pastoral letters, sa mga social issues. Katoliko yan, pero ayaw makinig sa kanilang mga pastol. Mas nakikinig pa yung ibang relihiyon. So, ano ang pwede mong masabi sa ganyan? Andun sa kanila yung kabutihan din, kagandahang loob sa mga religion. Wala tayong exclusive franchise o monopoly ng bagay na mga ganda, kahit pa tayo ang merong fullness of the means of salvation. Kuya, parang sinasabi po ba na, pag sinabi bang nasa yung fullness na kay Jesus Christ, nasa Catholic Church, ibig sabihin po ba, kahit wala na akong gawain sa buhay ko, maliligtas ako? Ano sagot doon, Kuya? Hindi na ako, wala na akong gagawin. Kasi save na ako Ganito na lang ang buhay ko. Wala na akong iba pwedeng gawain. Basta, save na ako. Kailangan din po ba yung... Nakakalungkot naman kung ikaw lang yung save. Bakit hindi ka pa magtama ng iba? Di ba? Nakakalungkot naman kung ikaw lang yung save. Dapat isa sa mga requirement, hindi ba requirement, kundi kailangan nating gawin na magsama tayo ng ibang pwedeng maligtas. Napakalungkot naman kung ikaw lang. Precisely, yan po, Kuya, ang gusto ng Diyos. All, ang lahat ay maligtas. Amen. Kaya nga, sinasabi po natin na, yung kanina na, paano doon sa mga non-Christian? Di po ba, masasave ba sila? Sabi nga po sa Lumen Gentium sa number 16, paano yung mga Jew? Di ba? Maliligtas ba sila? Oo, posible. Di po ba? Paano yung mga Muslim? Saan? Kumbaga na yung kanilang pananampalataya, nag-share tayo ng faith sa kanila dahil yung faith ni Abraham ang kanilang ang kanilang taglay. Mga Diyos yan sa ating pinagulan. Tapos yung mga iba pang relihiyon,
masisave din ba? Gusto ng Diyos yun eh. Ano po? So, kung sa ang argumento diyan, kuya, ganun din naman po palang, masisave naman palang lahat eh. Bakit kailangan pang may katikista? Bakit kailangan pang mag-evangelize? Paano yun, kuya? Mga katikista, sa tingin ninyo, paano yan? Kung gano'n naman palang gusto ng Diyos masave. At ang salvation, nasa kamay ng Diyos, di po ba? Marami hindi mag-grasp ng ating isip. Di po ba? Pero, at the end, kumbaga sa ating argumento, Diyos pa din eh. Pero, kung gano'n lang din po, bakit pa tayo magkakaroon ng evangelization, ba't pa magkakaroon ng katikista? May naalala po ako, kay Father Ray, sabi niya sa akin, alalahanin niyo mga katikista, bago pa man kayo makapasok sa classroom para magturo ng katisismo, nakapasok na dyan ang Espiritu Santo. Hindi mo siya pwedeng unahan eh. Bakit pa kami papasok? Di Espiritu Santo nila ang magturo. Yun naman sagot ko eh. Ano na pala si Jesus eh. Bakit kailangan pa pumasok yung katikista doon? Hindi rin pwedeng ganun ang pag-iisip. Kasi meron tayong tinatawag sa malalim na teolohiya, pero ayoko nang i-discuss to, na tinatawag na principle of sacramentality, which means ang Diyos gumagamit pa rin ng mga persons, things, and events, gaya ng simbahan, isa sa instrumento ng pagliligtas. Hindi naman si Jesus directly pero ginagamit ang instrumento ang simbahan. Ganon din naman ang katikista ay ginagamit para sa catechesis at sa works of evangelization. So, hindi ko muna mapasok na si Jesus sa classroom. Bahala na siya nasa labas na lang ako. Hindi rin ganun. Correct. So parang ang tanong pa din po dyan, napakaraming tanong po sa topic natin. Ang tanong din po dyan paano Kuya Carlo, Kuya Pip, Kuya Alan, yung talagang hindi kilala si Kristo. Talagang walang way, walang kasalanan ba nila yon? Paano yung mga talagang hindi pa nararating, sabi mo kanina Kuya Carlo, hindi pa nararating ng evangelization, paano yan? Maliligtas din ba sila? Actually, may sister, klase. natanong na sa akin yan na may ibang denominasyon na nagsabi sa akin na umanib ako dahil maliligtas daw ako doon. Yun din yung tanong ko rin. So, ibig sabihin, kung sinasabi niyong pag pumunta ako dyan ay maliligtas ako, so, paano yung mga tao na hindi nyo kaanib nung bago pa kayo magsimula? So, ibig sabihin, sila pala ay kawawa dahil hindi na naligtas. Diba? Parang may nabasa ko dyan, Kuya, parang Henry Newman yata, yun po yung nagsabi na, yung mga tao hindi kilala si Kristo, na hindi naman nila kasalanan, ay posible din po yung kaligtasan. Bakit? Kung sila po, hindi man nila kilala si Kristo, pero sa kaibuturan ng puso, kumbaga yung konsensya nila, ay isinasabuhay nila sincerely, gumagawa ng mabuti, although hindi nila nakikita, nare-recognize na it's Christ who is leading them, nandoon pa din po, di po ba? Masasave, posible po yung salvation pa din sa kanila. Tama, sister. At yan yung sagot ko. At sabi ko, ang kaligtasan ay base sa itinuro rin ni Kristo sa atin. Kung babasahin natin yung mga gospel at iintindihin natin yung mga sinasabi, mga homily ng mga pare sa mga gospel, di ba sabi ni Christ may commandment, love God, di ba? And then love your neighbor. So, kung ginawa natin yan and then take up your cross and follow me, di ba sabi, paano ka magliligtas yun daw, di ba? Kung tayo ay tama yung sabi ni sister kung tayo ay nagmamahal, hindi nga natin kilala si Kristo, pero nandito sa ating kaibuturan ng puso yung pagmamahal at pag-ibig. God. Maliligtas siguro tayo doon. Opo, diba? It's God. Wala nang siguro, Kuya. Kasi yun yung gusto ng Diyos it's God. Kumbaga, iyon yung tinig ng Diyos na sinusunod nila, though hindi nila nare-recognize na it's Christ. So dito rin papasok po yung sagot dun sa tanong ko kanina, ba't kailangan pang misyonero? Ba't kailangan pang katikista? Kasi nga, di ba ang utos ni Jesus, go. Di ba? Umayo kayo. Baptize them. Bakit kailangan pang baptisin? Pwede naman pala kahit hindi baptize, masasave.
Baptize them, utos ni Kristo yun. Diba? Baptize them and teach them kung ano yung mga tinuro ko sa inyo. So, ito yung mission, yung fullness, di po ba, ay kung saan marireceive ng tao yung fullness of salvation, ay ipangaral natin. Dito sa mga hindi nakakarinig, hindi nila kasalanan, kumbaga, dahil kumbaga ito yung talagang kanilang kalalagayan, yung mga tao they choose to reject, iba naman accept, pero confused, o kaya ay, sabi nga yun sa last part noong sa Lumen Gentium na yung kumbaga natatalo ng evil na mga fake news. Di po ba? So, dito tayo kailangan. Kaya, hindi ibig sabihin na gusto pala ng Diyos na lahat ay masave. So, ba't ba ako magpapabaptize? Bakit pa ako, kumbaga, gagawa ng mabuti? Lahat ng pala masasave. So, although gusto ng Diyos na lahat ay may masave, it does not give, ito nagbibigay sa atin ng ID para huwag na magpabaptize at huwag nang gumawa ng mabuti. No, hindi pa rin. Kasi kailangan pa rin ang missionary work para yung fullness, kumbaga, maging instrumento tayo upang magkaroon ng realization yung gusto ng Diyos na salvation, na in the end, lahat tayo mapasapiling niya. Yun yung goal eh. Di ba? Dahil noong nagkasala ang tao, nagkaroon ng disorder. Gusto ng Diyos ibalik yon. At kaya nga inutos ni Jesus Christ eh. Jesus Christ himself taught us na go, preach. Kasi iyon yung gusto niyang mangyari. Kaya ang salvation really is offered for all. Offered ito para sa lahat. Kaya lang, kumbaga sabi natin, yung hindi tayo mas-save dahil sa ating mabubuting gawa. Di ba ba? Dahil ang salvation na kay Jesus Christ lang, hindi yung our own work. Pero yung grasya ng Diyos, na kailangan mag-cooperate tayo. Ang salvation din sa kay Christ pa din, kailangan lang mag-cooperate tayo. At yun ay makakamit natin yung magpapagal tayo ngayon for the future. Saka yun, kailangan talaga ng misyonero. Kasi marami sa atin, nabinyagan sa Katoliko, nabinyagan, nagpakumpil, kinasal, pero hindi naiintindihan bakit ginagawa yun. Kulang talaga yung pangunawa. At ang mga katekista ay instrumento para maintindihan ng mga kapatid natin kung ano talaga yung very essence ng mga ginagawa natin sa loob ng simbahan. Di po ba, Kuya Pip? Actually, yan yung sinabi mo, Tito Alan, ang sinabi ni Sister Liz David. Sabi niya, ang katekista ay instrumento ng Diyos para ipakilala ang kabutihan ng Diyos. Kasi daw, hindi naman daw magsasalita yung Espiritu Santo. Pag nagsalita daw yung Espiritu Santo, pagtatakbuhan lang sa takot yung mga bata. Ay, sabi niya. At saka, totoo yung sinabi mo, sister, no? I agree doon sa sinabi niyo nga na, kailangan talagang ituro natin kung ano yung, kaya tayo may mga evangelical works, natin ginagawa itong palabas na ito, para maintindihan natin yung mga ginagawa natin sa simbahan. Katulad na lang ng yung mga basic lang, pagluhod, nakakahiya naman na parang yun yung sinasabi ni Kuya Carlo kanina. Bakit kailangan pa natin gawin yung mga bagay na yun? Maliligtas naman pala. Para lang po tayo nagpunta sa party, no? Pagka tayo nasa isang party, yun na yung pinaka-salvation. Isipin niyo po yung salvation, yung pinaka-party. Kaming mga nagdodoon sa party, nakaluhod, nagdadasal. Paano naman po parang nakaka-out of place naman na hindi tayo nakikiisa doon sa ginagawa doon sa party. Diba? Doon sa grupo, doon sa simbahan. Kaya maganda po ay talagang maituro natin yung nararapat na gawin sa loob ng simbahan, sa labas ng simbahan, para tayo makiisa. Sabi nyo nga, tayo ay katawan ng Diyos. Masama naman. Ano po ba ginagawa, sister, pagka yung isang parte ng katawan ay hindi nagpa-function? Di ba tinatanggal?
napakahirap naman kung tatanggalin tayo sa katawan ng Diyos, di ba? Opo. So, doon makikita po natin na gaano kahalaga yung gampanin natin bilang mga katikista. Kasi kumbaga, yung simbahan po, kumbaga, tinuudyukan, tinutulungan ng Holy Spirit to do our part para magkaroon ng realization yung plano ng Diyos, ng salvation. Yung proclamation ng gospel, kumbaga, sa pamamagitan ng pagpo-proclaim lang, pagtuturo natin, evangelization, ng catechesis, kumbaga, inihahanda natin yung mga tinuturuan natin to receive and, kumbaga, receive, profess, live out yung faith, na mayroon tayo. Kumbaga, ito yung tumutulong sa atin. Kumbaga, ang simbahan yung tumutulong sa atin sa pamamagitan ng mga pari, ng mga preachers, mga ministers, mga missionary, na magkaroon tayo ang mananampalataya ng proper disposition. Okay, necessary para sa yung mga dapat nating tanggapin, gawain, ikilos, sabihin, isipin. Okay po, ang simbahan ay patuloy na gumagabay sa atin upang tayo ay mabuhay ng matuwid, upang yung faith na ipinunla sa atin ay mag-matured. Okay. Para magkaroon ng kaganapan. Diba, ang sarap isipin na kabahagi ako. Hindi ako passive. Diba? Active ako. Hindi ako yung passive lang na, okay na yan, sige lang. Diba? Pero ako kikilos ayon sa udyok ng Espiritu Santo. At ako'y makikibahagi sa mission na ito. Napakalawak, di ba? Napakaganda. Although parang nakakatakot pag-usapan, hirap pag-usapan, pag sinabi natin salvation, pero hayaan natin lagi tayong huwag patulugin ito. Na-joke lang. Kumbaga, hayaan natin mabother tayo sa pagsagot sa tanong na ito sa ating sarili. Kasi sa ganoong pamamaraan, tutuklasin at pagsusumikapan natin yung sagot dun sa tanong. Amen. Opo. Very well said, sister. Naalala ko tuloy dito, Alan. Kuya Carlo, yung sinabi ni sister, yung isang philosopher, si Blaise Pascal. Yung magwe-wager ka, kung meron kang pupustahan na may Diyos o wala, parang salvation o wala, saan ka pupusta? Di syempre, doon sa meron na, di ba? Doon sa may salvation ka na pupusta. Dahil may salvation man o wala, at least kung may salvation, nanalo ka. Kung walang salvation, hindi ka rin naman nalo. So, yun, ako personally, yun yung aking naging inisip nung araw, sister. Sabi ko, nako, ganun pala. Tuloy-tuloy na lang natin itong, nag-aral pa naman ako seminaryo. Yun yung una ko naisip, sister. Aral pa naman ako seminaryo. Ituloy-tuloy na lang natin to. Pero sister, alam niyo po, mga ka-Marifaith, pagka tayo pala naniwala at pinalalim natin yung pananampalataya, unti-unti, i-reveal ng Diyos yung sarili niya sa inyo. Sa pamamagitan ng biyaya. Ano yung mga biyaya na yan na matatanggap natin if we have faith and if we believe in Jesus? And then, ano yung end niyan? Yun yung salvation, yung sinasabi ni Kuya Carlo kanina na mayroong past, may present, and future. Hindi porque ikaw nandito na at naniniwala, hanggang doon na lang. Meron pa tayo kailangan gawin. Yun yung present. Na paghahanda natin para dun sa future. Ano naman yung present na yun? Yan po yung tayo ay maghikayat na, halika, sumama ka, manood ka dito sa Marifaith. Tapos, halika, simba ka na sa linggo. Diba? Hanggang sa, halika, ikaw din maging katikista na. Yeah. Amen. Totoo po, Kuya. Blaise Pascal nga yun, Kuya. Tinuturo ko yung sa estudyante ko, Blaise Pascal. Yung bang, pag ganito, yung may Diyos o walang Diyos. Okay. Pag namuhay ka, na as if walang Diyos, walang salvation, okay, namuhay ka ng as if may Diyos. Okay. In the end, ay
may Diyos pala, you're a winner. Di ba? Pero kapag namuhay ka as if walang Diyos, in the end, may Diyos pala, loser ka. Okay. Pag namuhay ka naman na, basta gano'n yun square yun di po ba? Totoo yun. Kaya, kumbaga, yun pagsusumikapan natin every day. Yung sinabi ko yung kanina ni Kuya Carlo, yung present dimension, yung ngayon, will determine yung future. Nalayo pa ba? Hindi talaga maintindihan yung mga naghahanap pa ng iba. Ang dami na nga patunay na ito na nga yung tunay at totoo. Ang dami pa rin lumalayo. Dito na lang nakaiwaan Brother Carlo. Yung lalagyan ko lang ng biblical text yung sinabi ni Sister Pearlie na yung present dimension of salvation. Philippians chapter 2 verse 12, sabi rito, ni Saint Paul, work out your own salvation with fear and trembling. So every day, every moment of our life, every human experience should be an experience of salvation, which is essentially rejection of evil and union with God. Yan yung salvation Araw-araw na pagtatakwil sa kasalanan at pagyakap sa Diyos. Which is yan yung binyag natin na nung tayo bininyagan Di ba pagtatakwil kay Satanas at profession of faith? Di ba yun din yung salvation that we receive? When we put that every day, our life will be a life of rejection of sin or rejecting sin and embracing God. That's salvation na isinasabuhay natin every day. At Kuya Carlo, pag ginagawa mo yun araw-araw, you already have a taste of heaven. Yes, kaya nga sabi ni Bishop Ambo nung isang sermon niya ang salvation, hindi puro nakapokus tayo sa future. Hindi bali na kung anong klaseng buhay meron ako sa lupa Basta sa finish line, may kaligtasan. Hindi. Lahat yan connected. Past, present, and future. Salvation starts now. Hindi siya yung tatanggipin pa lang natin in the future. Nag-uumpisa na yan dito sa ating buhay sa lupa. Already but not yet. Meron tayong in between in between the already and the not yet. That's the mystery ng ating pagsasabuhay sa ating pagka-Christian. Kaya ikaw na ngayon na nanonood. Never too late. Salvation is now. Yan, di ba? Tama, di ba? Ludivina Lizarondo, sabi niya, magandang gabi po sa inyo lahat from La Purisima Parish. Therese Angeles, hello po. Eps Marcelo from San Pascual Bailon Parish, Obando. Magandang gabi po. Emily de la Cruz, Gloria Reyes Pila, Eko ang katekista sa pamamagitan ng ebanghelisasyon. Tama. Gina Lamak Panlilio, good evening po from Santo Cristo Parish, Siling Bata, Pandi. Uy, malayo-layo yan. Sabi po nung teacher namin, yung connection po sa sinabi ni Kuya Carlo na the already but not yet. Yung kingdom of God, yung salvation na kumbaga. Yung already, paano natin masasabi na nararanasan natin kaya nga iba ang ginagamit, hindi word na kingdom of God Ginagamit ng ibang term ay the reign of God. Kasi pag sinabi kasi kingdom, parang very territorial. So yung reign of God, paano natin masasabi na they already? Sabi ay, kung na-experience natin, kung naghahari sa atin yung love, may peace, may justice, yun na yung kumbaga they already. Kasi kapag may love, siguradong may peace kasi may justice. Kapag may justice, ibubunga nito ay, kaya may justice kasi may love, ay ibubunga nito ay peace. Kapag may peace, may love, magkakaroon ng justice. So, ngayon pa lang mararanasan natin yan. Pero ang sabi nga natin kanina, yung present dimension, we have, kumbaga, napakahalaga ng perseverance. Kapit hanggang huli. Di po ba? Kapit hanggang huli tayo. Yeah, dagdagan ko yung love, peace, and justice. Dagdagan natin ng charity. And, di ba? So, in terms of charity, yun naman yung kumbaga yung pagiging active natin, hindi lang naman yung pagbigay ng tulong, kundi charity meaning yung kagayang ginagawa ng mga katekista, nag-evangelize, di ba? We are sharing
our thoughts, our skills to other people. And that is one way of charity. Okay. Napakarami pong, kumbaga, dimension na pwede natin tignan pag pinag-usapan natin yung salvation. Pero kumbaga, ang lahat naman po yan ay nakakonekta kay Kristo. Dahil kay Christ alone, in Acts 4 po, alam ko po na parang yung nung nagpagaling, di po ba? Yung mga alagad ni Jesus, ano po ba? Sa ano po ba nakapagpagaling sila, di ba? In the name of Jesus. Okay, in the name, kasi only in Jesus, kumbaga, can be saved. Okay, so, Ay, Kuya Pip, Napakaganda. Yes. naalala mo ba yung quotation ni Father Pros dati nung nasa seminaryo tayo? Yung faith without action is... Ed? Ano ba? parang may ganun eh. Napakadaming ano yun na. Yung- Food for thought ni Peter Pan yun eh. Food for thought yan. Faith without action is yun nga, parang it's dead. Di ba? Sa James, faith without works is dead. Yun yung Yeah. biblical text sa James. At madagdag ko lang, naalala ko yung sinabi ni Sister Pearlie na healing sa Acts of the Apostles. Going back to the word salvation from the Latin salus ba? Ang ibig sabihin pala nun, healing. So when we live salvation every day, parang sinasabuhay natin yung healing process. Every day. Yun yung mga katikista, napakaganda ng gawain. It's like a healing process doon sa mga may mga agam-agam sa buhay, yung mga nailugmok ng kasalanan. So, salvation is a healing process din. Di ba? So, kaya nga, ang kaganapan, nandun sa past, sa future na, yung sabi ni Sister Pearlie. Dito, tinitikman natin, may foretaste tayo. In fact, napakagandang ipasok yung Holy Eucharistic, which is diyan natin na-experience, which is yung Christ work of redemption is accomplished in the Holy Eucharist. Tapos magaganap yun, makakamit natin yung kaganapan in the future. Pero nangyayari na sa now, sa already. Amen. Napakaganda. Opo. So, kita po natin na talagang ang sarap-sarap magmahal. Kasi doon, pag sinabi natin masarap magmahal, isabi na appreciate natin yung work ni God sa buhay natin. Dahil dito sa pagmamahal na to, tunay tayong lalago at lalapit sa Kanya. At doon sa pagmamahal na yun, kumbaga, ay maglilid sa atin towards yun sa ano ba ang goal ng Diyos, which is salvation for all. Only in Jesus Christ. At itong si Jesus Christ, kumbaga, ang simbahan sa pamamagitan ng last na mandato ni Hesus Kristo, ay isinilang sa tulong ng Espiritu Santo. Kaya nga, yung pagbuo ng simbahan, kung saan ino-offer dito, kumbaga, ipinapahayag dito, paano natin ma-attain itong salvation na to, not on our own, kasi ito'y grasya, regalo ng Diyos, pero ang sa atin mag-cooperate. So, kumbaga, very thankful tayo sa simbahan. Dahil ito yung tutulong sa atin, para sa salvation. Sabi, di ba hindi ko matandaan kung anong evening prayer ba, sabi sa ating liturgic sa ating divine office, if the Lord does not build the house, in vain do its builders labor in vain. Opo. So, Psalms yata, hindi ko lang matandaan kung anong chapter and verse. saka yung kanta, how lovely Is your dwelling place. is the dwelling place. And, nako, naalala ko tuloy yung very classic na kwento about yung sino ang pinakamagaling na makakapagligtas, yung between a Christian and a Buddhist and a Muslim, di ba? Ewan ko kung yung iba narinig na yan eh, di ba? So yung tatlo umakyat ng building, sabi nila, ay, talagang yung aking Diyos ang magliligtas sa akin. So nauna yung Muslim,
tumalon sa building. May dumating na magic carpet. Niligtas siya. Nababa siyang safely. Sumunod naman yung Buddhist. Di ba? Sabi naman, tumalon ngayon yung Buddhist. Tapos parang yoga. Buddha. Pamaya nakita yung kamay ni Buddha. Niligtas siya. Yan. Palakpakan yung mga tao. Ngayon, ito na ngayon yung Christian. Ako. Sige. I love you, Lord. Tumalon. Palapit na siya. Nasa mga, 60 floor. So, nasa 40 floor na siya. Bakit wala pa rin lumiligtas sa akin? Parang wala pa rin lumiligtas sa akin. Lord, please, Lord. Tapos nung malapit na siya, nasa 20 floor na siya, sabi, Lord, Buddha. Yeah, yan ang sinasabi po yun na kailangan ng katekista. Classic yan. Kami nila kabayan rin. Pero, ibig sabihin noon, bumabalimbing sa panahon ng crisis. Kaya papasok kayo yung Bible verse na he will remain standing, shall be saved. So, hindi bumalimbing. Kuya Carlo, kasi ang inaasahan niya, yung magliligtas sa kanya. Kung hindi siya nagpanic at tinawag si Buddha at nagtuloy-tuloy ka ng iba, hindi kukunin na siya ni Lord talaga, makakasama na si Lord doon sa taas. Hindi kaya nga, Kuya Alan, di ba may mga tindahan na may estatwa ng Santo Niño, pero katabi si Buddha o yung Lucky Charm. Kasi naniniguro Kasi baka hindi umobra ang Santo Niño, meron siyang plan B. Oh, yeah. So, plan B niya yun Kung hindi umobra ang Santo Niño, may plan B. Sabi ko, that is not faith. Kasi kung meron kang faith, sapat na si Santo Niño The fact na, kasi sabi nila, wala namang mawawala kung pagtatabi ni Santo Niño at si Lucky Charm may mawawala yung pananampalataya mo. Kasi, ibig sabihin, hindi ka sigurado kay Santo Niño, kaya kinailangan mo si Lucky Charm. Santo Niño, hindi lang sapat, Kuya Carlo, mga kapanalig, mga kamaritin. Sobra-sobra pa. Sobra. Bakit po tatabihan pa ng Lucky Charm? Ako, nakita ko talaga, may pinuntahan kaming isang, nagkakaroling kami noon So, yung guard, kasamahan kami dun sa boss niya. So, pag akyat dun sa hagdanan, merong mahal na birhen ng Fatima. Nagpahid siya, ganyan. Tapos nag-cross siya, nagdasal siya. Kung galing naman dito, kumbaga, tinuturuan yung mga tauhan na pagmamahal sa mahal na birhen. Nung medyo nasa kalahatian na kami, may Buddha. Kumanyan din siya. At yung muko, sabi ko, patay ka mata. Plan B. Sabi nga ni Kuya Carlo, may option. Ano po? Actually, hindi lang yung mga ganyan. Meron din na may mga minsan along the way may mga nakikilala ako paladasal, palasimba, pero naniniwala naman sa mga pamahiin. Parang yung mga pungsoy parang di ba? Biro ko nga lang doon hindi ka naman ililigtas ng walis o hindi ka naman ililigtas ng yung palaka. Pusa, palaka pala. Palaka yung isubo. So essentially, ang salvation is just plan A. Jesus Christ. Walang plan B sa salvation. Yeah. Walang plan C, walang plan D. It is always plan A. Realidad din po ko yan na talagang napapalpak tayo, dala ng kahinaan, Pero hindi tayo dapat nag-e-end doon. Tandaan natin, hindi tayo napapalpak, nagkakasala, pero hindi tayo mag-e-end doon. Sabi nga, ang heaven daw po ay puno ng mga makasalanan na nagbagong buhay. Amen. At sister, sabi ni Sister Lilette Luces, may mga ibang katikista na naniniwala sa mga Lucky Charms. Ay, may nagpo-forward nga sa akin, kuya, ng mga chain, chain messages, hindi na chain letter.
Sa mga ganyan, mga messages, re-replyan ko. Ang katikista po ay hindi naniniwala dito. At ako, ulanin ako ng sagot. Sorry po. Pero siguro, it's time to be serious about that. Kasi mukhang hindi yan nai-emphasize na iyan, nasa katisismo yan it's a sin against the first commandment. Yung mga ganyan, mga divination, etc., etc. Baka hindi aware yung mga katikista doon And that's so basic na nandiyan yan sa katisismo. Sins against the first commandment. Mga horoscope, diba? May ganyan pa Mga bituin, etc. Andyan pa yan. And mukhang hindi sila conscious na ang mga bagay na yan are enumerated in the catechism as sin against the first commandment. Amen. Wow, ang ganda ng kwentuhan natin. Ganda, Tito Alan. Isang maglaking eye-opener. Biruin mo, umabot tayo doon sa pusa at saka sa palaka. Pero kuya, maganda po yung topic natin kasi ito yung minsan iniiwasan natin i-discuss kasi may fear tayo. Pero pagka diniscuss natin at sineryoso natin na ako, ang concern ko hindi lang yung buhay ko dito. Kailangan isipin ko yung another life ko. Diba? Kaya nga, diba pag namamatay ang sinasabi natin, sumakabilang buhay. So, ibang buhay. Pero yung buhay natin dun sa kabilang buhay ay, kumbaga, nakadepende sa yung ngayon. Kaya dapat, yung salitang salvation, seryosohin ko. Paano ba ako masasave? Not necessarily na baptize ako. Yes, the fullness of ng salvation ay nasa simbahang Katolika. Hindi lamang. Yung fullness na yan is in Jesus Christ. Ako ay baptized. Hindi ito guarantee na I'll be saved. Kumbaga masasave ako kung hindi naman ako gagawa ng mabuti. Hindi ako mag-cooperate sa grasyang ibinibigay sa akin ng Diyos. So, yun po yung kailangan nating tignan din. Hindi katakutan, kundi paghandaan, kumbaga, at seryosohin natin. Kasi ang nangyayari ngayon, yung ngayon lang ang iniisip natin. Ngayon lang. Parang halimbawa, sumweldo ka. After mo sumweldo, isipin mo na, magna-nightlife ka na, ano yung bibilin mo. Yan. Tapos, after nung, eto na ibayarin, ay, patay na yung future mo, wala pang 15. Di ba ba? Dapat tignan din natin, yung buhay natin, kung pagsasweldo natin, ibabalanse din natin. Hindi naman sabihin na pahirapan mo yung sarili mo ngayon, kundi sa bawat sasabihin, sa bawat ikikilos, sa bawat paplanuhan natin, isasama na natin yung future ko. Yung may forever ba, yun sa heaven. Kasi nandito sa lupa, walang forever. Pero yung heaven, forever yun Pero saan ba ako magiging forever? Sa heaven ba o sa hell? Di po ba? Sa heaven ba o sa hell? Seryosohin natin. So this topic talaga is reminder for us na yung ginagawa ko ba will help me. Ito bang ginagawa ko ay pagbibigay ko ng consent sa Diyos na i-save mo ako. Yung bang mga ginagawa ko ay pagko-cooperate ko sa grasya ng Diyos upang in the end ay makasama ko ang Diyos. Amen. Nako. Sa akin naman, ang takeaway ko dito sa usapan natin, di ba? Yung lagi ko sinasabi na ang salvation o ang kaligtasan ay hindi eksklusibo sa particular na grupo. The salvation is inclusive. It's for everyone. Kasi ang salvation, sabi nga ni Kuya Carlo, ni Brother Carlo, si Jesus Christ. Di ba? Lahat tayo ay maliligtas. At paano tayo maliligtas? Sa aking pong personal na refleksyon, yung pagsunod lang dun sa mga aral ni Kristo dun sa gospel, lalo na dun sa pagmamahal, yung love. Di ba? At kung tayo ay nagmamahal, di ba? Kung yung ibang mga kapatid natin, kagaya ng mga indigenous people, di ba? Hindi pa nila nakikilala si Kristo pero nagmamahal sila. Nagtumutulong sila sa kapwa nila, nagmamahal sila.
sa tingin ko naman ang Diyos na mahabagin ay ililigtas sila. Di ba? Yun yung reflection. Hindi exclusive ang salvation. Di ba? Kasi maraming nalilito na pag sinabihan lang na, uy, tara, dito ka. Dahil nandito ang kusina, dito ka, dito maliligtas, dito ka lang maliligtas. Mali po iyon. At yun po ay maling kaisipan o maling paniniwala sapagkat ang kaligtasan po ay para sa lahat, hindi lang po sa iilan. Kuya Pip, Brother Ay. Carlo. Sa akin naman, hindi nagbigay ang Diyos ng exclusive franchise of salvation. Kasi sabi sa 1 Timothy chapter 2 verses 3 to 4, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. So yun ang kagustuhan ng Diyos. Salvation in Latin means help. So sa akin, ang motivation ko sa aking pang-araw-araw na buhay, parang ang salvation is the goal na gusto nating ma-achieve. Halimbawa, bakit ka pa nagpapakahirap magturo ng katisismo kung wala naman itong kinalaman sa salvation? Bakit pa ako magiging mabuting ama ng tahanan, haligi ng tahanan kung wala itong kinalaman sa aking kaligtasan? Bakit ko pa ayusin ang aking trabaho sa opisina kung wala naman itong kinalaman sa aking kaligtasan? So, bakit mo titiisin yung mga bagay na tinitiis natin sa pang-araw-araw, di ba? Marami tayong paghihirap, mga pagtitiis sa pang-araw-araw. Ano ang kahulugan ng mga yan kung wala yang kinalaman sa ating kaligtasan? Maraming salamat sa Panginoon na tunay na mabuti sapagkat ang mga bagay na ito sa lupa ay may koneksyon sa fullness of the salvation na ating makakamtan in the end. Tama si Sister Pearly. Everything here is provisional. Everything is temporary. Walang forever dito. That should be the inspiration. Even the suffering is something very temporary. But salvation, being with God, sabi sa definition, to be saved is to be fully and permanently united with God and with one another. Yun ang pinakamahalaga. So, every day is salvation in process. Amen. Kuya Pip. Ako, sa ganong sinabi ninyong tatlo, para sa akin, ang salvation, it's an option. It's always choosing to be saved. Kung pipiliin mong ikaw ay maligtas, piliin mo ng magsama ka ng ililigtas. Kung sinasabi natin, in the past, tinanggap na natin si Kristo, we're already saved, tapos may present na tayo ay dapat gumalaw para makarating doon sa future. Magsama naman tayo. Ang lungkot naman kung tayo lang yung nandun. Kaya, sama-sama na po tayo. Kung may lumapit sa inyong katikista, inimbitahan kayo sa simbahan para umanib sa isang grupo, sumama po tayo. Kaya po tayo iniimbitahan kasi nakikita nila, meron po tayong maitutulong, meron tayong maiko-contribute sa katawan ng Diyos. Ang katawan ng Diyos ay yung simbahan. At wag po nating antayin na kung tayo ay parte ng katawan ng Diyos na hindi gumagalaw, baka tayo ay i-cut off from the body. Ang sabi nga, di ba? Kung tayo ay parte ng katawan ng simbahan, di tayo nakikibahagi sa buhay ng Diyos. Di tayo nakikibahagi doon sa buhay na yun. Bakit hindi natin subukang ibahagi din sa iba yung buhay na yun para mahatak natin sila? Ngayong gabi po ay opener itong aming topic. Maliligtas. Sinong maliligtas? Is there salvation outside the church? This is an eye-opener for everyone. This is an invitation for you, for me, and for sister, for Kuya Carlo, at sa lahat ng nanonood. Invitation po ito na huwag tayong bibitaw. Araw-araw, let's strive to be saved and to save her. Kung ang biyaya ng buhay ay inyong tinanggap ngayon, maging biyaya din po kayo sa iba, no? Yan po yung invitation sa atin para patuloy at sama-sama tayo magkita-kita sa finish line in the future. And this is something. Amen. Kuya, dagdagan ko, naalala ko lang, kasi sa sinabi ni Kuya Pip, at yung tanong kanina ni Kuya Carlo, yung August daw ay
month ni St. Augustine, di po ba, August? Naalala ko sabi ni St. Augustine, I do not wish to be saved without you. Diba? Uy, ganda nun yung pagiging katikista, hindi lang ang concern natin tayo yung masave. Nagkakatikista tayo, nagiging katikista tayo kasi hindi natin nais na tayo lang yung masave. Sabi ka ni Kuya Pip, magsama tayo. Sister, ang gandang hashtag nun ha. I do not wish to be saved without you. St. Yung mga Augustine. naliligaw. Parang kanta yun eh. Yung mga naliligaw dyan, sabihin nyo na yan. Ganda. Merong yung salvation may vertical at horizontal, di ba? Na dimensions. Having said that, hindi lang about God, but it is also about our neighbor. Amen. Amen. Nako, napahaba na yung ating kwentuhan pero napakaganda. So kung meron po kayong mga topic na gusto po ninyong ating talakayin, mag-comment lang po kayo at babasahin po natin yan. At pag-aaralan po namin nila Brother Carlos, Sister Pearly at Kuya Pipian at pagsusunugan natin ang kilay para lahat tayo ay maintindihan natin yung mga topic na yan. Ayan. Pagkatapos po ng mga episode, pagkatapos ng 300 episode ng Maripate, sigurado sunog na kilay namin. Pwede naman tayo mag-invite, Kuya Alan. Oo. Kung meron gustong sumama sa amin para magpagkwentuhan every first Saturday of the month, pwede naman po para, di ba, meron kayong topic na gusto pag-usapan at talagang kayo ay magiging aming resource person for that topic, sumama po kayo, magsabi lang kayo. At least, kung Barubias David, baka gusto mo next time, sumama ka na. Yan, i-coordinate nyo lang po kay Sister Pearly at atin pong aayusin yan with Brother Carlo. Ayun. Ay, gusto ko lang magpasalamat, Kuya Alan, kay Sister Gina Payongayong. Maraming salamat po. At kay Ate Vanji na patuloy na sumusuporta sa ating mga seminarista. Maraming salamat sa tulong na lagi ninyong binibigay sa amin. At regarding po yan, tuloy-tuloy po ang pagtulong natin sa mga seminarista sa Immaculate Conception Seminary. So, andun pa rin po ang ating scholarship, yung ICB Care. So, feel free po na mag-send ng stars or makipag-coordinate, mag-message lang po kung gusto niyo pong mag-share para po sa ating scholarship fund. Alright? Kuya Pip? At, Magpaplug din ako, Kuya. Go ahead, Kuya. Sister Pearly, go ahead. Ako po tulungan niyo kami po mga madre po ay hihingi din po ng tulong ninyo na tulungan niyo po kami humanap ng magmamadre. Baka may mga kakilala po kayo. Ay, yun. Kumbaga yung gawain ng katisismo po sa ating diocese ay mas mapalawak pa po natin. Mas marami pong kumbaga mas maraming manggagawa. Para ma-divide naman po yung aming mga gawain at mas umunlad pa po kasi kailangan ng maraming katikista, kailangan ng maraming gagabay sa katikista. Kung may kakilala po kayo na walang alam kung paano magkakaroon ng access sa mga madre, tulungan niyo po. Kasi parang ganun din ako. Wala po ako alam sa buhay sa simbahan. Hindi ako taong simbahan. Nagdasal ako, bigyan niyo po ako ng access. So, binigyan po ako ng isang seminarista na tutulong sa akin para magabayan ako saan ako pupunta. So, kayo po, sana yung maging instrumento rin para magabayan yung mga kababaihan kung saan sila pupunta. Kung nakikita po natin ang kahalagahan ng gawain ng pagkakatikais, tulungan niyo po kami. Ayan, so yung mga, may mga sakristan at sakristana dyan, sa mga altar server, both boys and girls. So yung girls, ayan, na kay Sister Pearly. Yung sa mga boys naman, mag-inquire na sa Immaculate Conception Seminary at para yung hindi lang sa minor, hindi lang yung pang senior high, pati na rin sa major. Kung ikaw nararamdaman mong tinatawag ka ni Diyos, nakikinig ka ngayon dito, ikaw ay katikista, ayun, pwede pala akong magmadre. Pasok na, di ba? Pero lang hindi tinatanggap si Sister Pearly na magmadre. Ano daw? Siyempre, mga boys. Hindi sila tinatanggap ni Sister Pearly. Alright. Natawa ako dun. Okay, siguro tapusin na natin ang ating programa. Naku, maraming salamat po Sister Pearly, Brother Carlo. At Kuya Pip,
Sa mga nag-comment, ayan, may nag-comment pa. Sabi ni Delia Dino Baturiano, yung pagliligtas po ay para sa lahat at ang ating kaligtasan po ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Tandaan po natin hindi tayo maliligaw ng landas pag may pagsunod sa Diyos. Sabi ni Lisel Dasa, amen po, salamat sa higit na namang naging maliwanag po ang kaligtasan ng mananampalataya. Share our blessing of wisdom kung natagpuan natin ang katotohanan. Bonggang salamat po sa... talagang may bongga. Bonggang-bongga. Ayan. Alright, salamat po sa mga sumubaybay po sa atin, sa mga social media partners natin. All over the Diocese of Malolos, sa mga bawat parokya, maraming salamat po sa continuous support sa Batang Minor TV na naglalayon po na mag-promote ng vocation, hindi lang po ng seminarista, kundi pati na rin po ng madre. Ayan, mga madre. Yan. So, yun po. Siguro tapusin na natin sa closing prayer, Sister Pearly. So, magdasal po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama, maraming salamat po sa makabuluhang talakayan. Tulungan niyo po kami, gabayan kami, upang ang pagnanais mo na kami ay makapiling. Naway naisin din po namin at bilhin namin ang aming makakaya upang aming kapwa ay matulungan din po namin na marating ang kaligtasan. Ang lahat po ng ito isama dalangin namin sa pangalan ni Jesus na nabubuhay at naghahari, kasama ng Banal na Espiritu, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, nako, maraming salamat po. Again, Sister Pearly, Brother Carlo, Kuya Pip, nako, huwag kayong magsasawa. Patuloy tayong maglalakbay para lahat tayo ay maging maripate, hindi maging marites. Okay? So, Kuya Pip, go ahead. Yes. At katulad po ng aming palaging sinasabi, lagi namin pinipitahan, since we try to bring Christ closer to you, we try to bring you closer to God din. So, maging blessing po tayo sa lahat. Kung ikaw ay nakatanggap ng biyaya, ikaw din ay maging biyaya sa iyo. Yan po ang palagi namin ini-invite sa inyo sa Batang Minor TV at sa Marifaith. Sana po lagi niyong tunghayan ang mga programa palabas natin dito at araw-araw marami kayong matutunan. Araw-araw lalong lalalim ang inyong pananampalataya. Sabi nga ni Bishop Dennis Villanueva. Shout out, Bishop. At syempre, salamat po ulit sa aming mga nakasama, kay Kuya Carlo, kay Sister Pearly, sa mga nanood. Happy weekend po sa inyong lahat and have a blessed weekend, and tomorrow, huwag po natin kalimutan magsimba. Happy Sunday tomorrow. Alright. Bye-bye.